Last time pinag-usapan natin yung earthquake mismo, no? Yung saan siya nag-originate, di ba? Sabi natin sa nasaan? Epicenter. Well, sa focus. Anong sagot mo doon sa true or false? Lahat yan ay false. So, sagot sentro mali lahat yun. False lahat yun. Sa lantro mo? Tama lang. Hindi may isang mali. And so ganun yung type ng mga exam ko, no? And so mostly solving, tapos meron din mga conceptual. Okay, yung conceptual hindi naman siya mahirap, no? Provided na nabasa mo yung PowerPoint, tsaka naintindihan mo. Ano bang ginawa ko doon? I think may tanong doon sa seismograph, tsaka seismogram yung binabaliktad. Nagkakagulo kasi usually din. So yung mga ganun. Tapos, sabi ko yata magpapa-essay ako, no? Kasi hindi ko nalagay. Okay lang. Next time na. Ayan, sige, discuss tayo, no? Earthquake, load analysis, no, design criteria. So, ito na yung medyo related na sa kung paano natin na-apply yung natutunan natin last time sa design natin. Okay? Ayan, so, design criteria, ito yung natin, yung basis natin for the design. Okay, when you say design criteria, ito yung mga, kumbaga sa sample problem natin, ito yung mga given. Okay, kumbaga ito yung basis na sabihin natin, ito yung layo niya from the fault line na malapit, gano'ng kalapit yung fault, ano yung type ng source niya, type ABC, mga ganun. So yung mga ganun information. No? Okay, and so design criteria, sabi dito, references, reference books are listed first. Itong design criteria, ginagawa natin ito kapag magpapasa tayo ng plano, halimbawa. Kunyari magde-design ka, no? So, syempre, magpaproduce ka ng plano, okay, tapos calculation. Pero bukod sa calculation, may part doon na design criteria. Sabihin mo doon, ano yung ginamit mong references? Syempre, NSCP 2015, di ba? Ngayon, kung nag-outsource ka, kunyari, gusto mong gumamit ng ACI, ASCE, kung naghahanap ka ng mga provisions galing doon, i-cite mo rin yun na yun yung naging basis mo for the design. Halimbawa, ito, NSCP, syempre. Ang NSCP naman pa sa ACI, so pwede mo na rin i-cite yan. Building code, syempre, satisfy natin yan. Tapos, usually, kasi ito bakal. Syempre, kung walang bakal, hindi, tatanggalin mo to, di ba? So, usually, itong apat na to, kadalasan, ngayon, halimbawa, nag-design ka ng mga kakaibang bagay, di ba? Halimbawa, masonry, kumbaga hindi typical, no? Kumbaga, dinesign mo siya na maging load bearing. So, yun, papasok din siya dito. Pero kapag meron kang ginamit na halimbawa, mga design guide, na may mga suggestions na wala doon sa code mismo, isa-satisfy din, isa-cite din natin yan, no? Para alam nila yung mga ginamit natin. Ay, ngayon ano pang laman design criteria, yung loading, no? Ano yung naging assumption mo? Okay, para makita nila, di ba, na okay, ito yung mga dead loads na ginamit sa design. Dapat din nilang i-verify kung gusto nila or pwede nilang makita kung tama ba yung mga in-assume. Halimbawa, ito yung mga dead loads, no? Ito yung sa ceilings, floor fill, assumption mo. Okay, tapos, basically, ito yung given, no? Given na data na para magawa mo yung design mo. Meron kang dead load, meron kang live load, tapos syempre, meron kang seismic. Okay, seismic and wind na gagawin mo yan. So, yung wind, kapag maliliit, kadalasan hindi na nila ginagawa. Pero syempre, lagi mo naman pwedeng gawin. Depende na lang sa'yo. Okay? Merong ibang kapag mataas na, syempre, requirement na siya. Pero pag mababa, minsan, ina-accept nila yung calculation kahit walang ganun. Okay? Pero, depende yun sa toyo ng obo, no? Pagka gusto niya require. So, hihingin niya. Pag ayaw niya, edi okay lang din naman. Makakalusot ka. Okay, so seismic load, no, paano natin siya kakalculate? Okay, so sabi dito, basis design, ano yung mga satisfy natin or sabihin natin, sabi seismic zoning, site characteristics, occupancy, configuration, structural system, and height. Na ito, mga net, ilalagay mo yung sa design criteria mo, pwedeng naka-tabular, naka-bullet form, or pwedeng naka-paragraph, no, i-describe mo yung building mo. Okay? Structure shall be designed with adequate strength enough to withstand the lateral displacements induced by the design basis ground motion. Okay? Yung mga ground motion, maraming iba-ibang level yan. Okay? Yung design basis na tinutukoy natin, tawag namin yan minsan is design basis earthquake, DBE. Yan yung code base na tinatawag natin. Kasi nga, kung may code base, merong iba pang base, no? Tawag natin dun is the performance based, yun yung medyo mga advanced ngayon na ginagawa siya sa mga tall buildings. Okay, bakit natin ginagawa yung hindi nasa code?
Okay, ang tanong una, allowed ba siya? Okay, nakalagay doon, di ba? I think na-discuss natin yun na may different procedures, di ba? Mayroong simplified static, simplified static, may na-discuss ba tayo ganun? Wala. Ah, joke lang pala, joke lang. Sana pala namin na-discuss yun sa design of steel structures, parang ni-recall pala doon. Okay, so meron tayong iba't ibang methods, no? Simplified static, static, dynamic. Tapos, meron doon alternative procedures or alternate procedures. Okay, yung performance-based design. Kumbaga, ibang method na wala sa code, okay, pero based on studies, nag-work sila. No? So, it's performance-based design. So, meron tayo doon MCE level, so maximum considered earthquake level. Tapos, meron tayo ng service level earthquake. So, tatlo yan bale. Meron ang design basis, service level, tsaka maximum considered. No? So, tatlo yung pwedeng mangyaring ground motion. I mean, tatlong levels. Pero pag code-based, ito lang ino-consider natin. Kasi ito naman yung nasa code. Okay, ngayon ang tanong, paano mo maka-calculate yung mga yan? Kaya ito pala, iba pa naka-define doon yung daw, inelastic response of the structure, inherent redundancy, overstrength, and ductility. Yan, pag-uusapan natin yung mga factors na ginagamit para ma-account itong mga na-mention. No? And so, basis of design, minimum design strength shall be based on the design seismic forces in accordance to the static lateral force procedure. Okay, so syempre hindi naman palagi static, pwede kang mag-dynamic, depende sa gusto mo, or depende sa limitation ng structure mo. Okay, so ang natin, ang earthquake natin, ang earthquake provisions, makikita natin sa chapter 208, okay, 208 ng NSCP. Okay, so lahat ng 208 yan, makikita ko puro earthquake yan. Okay, and so, seismic load, identify natin itong mga bagay na to. May importance factor, depende sa kano bang kahalaga yung structure mo. Okay, merong structure na na bahay-bahay, yan, importance factor 1 kasi normal lang, diba? Normal. Pero meron may mga structure na mas mahalaga. Okay, ano yung mga structure na mas mahalaga? Halimbawa, bangko, diba? Mga ganyan. Yung, syempre, dapat hindi pwedeng gumiba yun. Pag gumiba yun, di masaya lang. Masaya yung mga katabi. Ano pa, ospital, di ba? Mga government agencies, yung mga structure na hindi pwedeng sila yung unang masira. Di ba? Mga police station. Basically, generally, mga government agencies. Okay? Or depende sa requirement. Kunyari, gusto ni owner na mas mataas yung importance ng niya, yung structure niya, pwede din naman as requested. Okay, yun nga lang, kapag mataas importance factor, mas malaking loading, mas malaking section, mas mahal yung structure. So, choice yun ni owner kapag gano'n. Okay, pero again, meron mga bagay or may mga structure na hindi, kumbaga non-negotiable siya. Talagang kailangan mo siya i-upsize. Okay, katulad ng mga government agencies, facilities, mga ganyan. Tapos, pangalawa, yung mga hazardous facilities. Halimbawa, planta, yung mga ganyan. Na kapag nag-fail yan, pwede maging kumbaga, tawag dito, dangerous do sa mga lugar na nakapaligid. Okay, so hindi normal yung design natin doon. Kumbaga, mas mataas yung factor of safety natin sa kanila. Okay, ano pa? Site geology and soil characteristics. Ito makikita natin na sa mga factors na gagamitin natin sa calculation. And so nagmamatter ito, anong type ng lupa. No? Makikita natin yun. Meron doon type A, B, C, D. Makikita natin yun. Okay, site seismic hazard characteristics. So ito yung mga factors na yun. So meron kang seismic zone. As pag-usapan natin yung zoning sa Pilipinas, makita natin na meron lang dalawang zone, zone 2 and zone 4. Okay, seismic source type, anong type ng earthquake, no? Or rather, anong type ng fault yung panggagalingan ng earthquake, ano yung pinakamalapit. Okay, ang ginagawa natin, usually, kumuha tayo kay Hazard Hunter. Check natin si Hazard Hunter. Napakita ko na ba ito si Hazard Hunter? Ayan. Si Hazard Hunter, ginagamit natin siya para ma-identify yung mga risks do sa location. Halimbawa, mayroon kang project. No? Kunyari, summer dito, kunyari, ito na lang. Pabaslik mo lang yun. Tapos gagawa siya ng report. Okay, so ayan. Ayan, nakadan. No? Ayan, so gagawa na siya ng report niya. So, result, ito natin, ayan. Nearest active fault, approximately 14.4 kilometers southeast of the Valley Fault System. Saan siya reference? West Valley Fault. Okay, so yun.
So, diyan natin makukuha yung distance ng project natin from the nearest fault na critical. Okay? And ang pinakamadalas nating ma-encounter diyan, syempre si West Valley. And si West Valley ay isang fault na mayroong kakayahan na mag-produce ng magnitude 7. Okay? Mamaya makikita natin sa seismic source types kapag ka mga magnitude 7 and above, papasok siya doon sa category A. Tapos kapag hindi, edi category B. Tapos pag hindi, category C. Mga category yan. Okay? So, diyan siya hanapin if ever. Ito. Yan, C. And tapos, zone for new resource factors, yan yung mga NANV. Tapos, response coefficient, tingnan natin yan depende sa gagamitin natin. Mga configuration requirements, ito yung sa para makita natin kung regular, irregular, mga ganyan. Okay, tapos structural systems, no, yun yung options natin kung gagamitin natin ay moment frame, mag-share wall ba tayo, mag-brace frame ba tayo, so doon natin sisilipin. Okay, so sabi dito, occupancy categories and for purposes of earthquake-resistant design, each structure shall be placed in one of the occupancy categories. No? So ano yung mga yun? Yan. Sasabi natin, okay, meron kang 5 categories. Essential, hazardous, special occupancy, standard, miscellaneous. Okay. Paano mo malalaman kung saan siya papasok? Basahin mo. Di ba? Di ba? Anong gagawin mo? Housing. Dito yan, standard. Buildings for college. No, na medyo maraming tao, mga 500. Dito, special occupancy. Diba? Case to case. Basta kung saan papasok yung structure mo, dun yung, yung category niya. Okay? So, ano lang naman yan, pwedeng gawin mo, isipin mo na lang, itong dalawang to. Kasi lahat ng hindi papasok sa dalawang to, papasok yun sa pangatlo, pangapat, tsaka panglima. Tapos kahit pagbalik-baliktad mo yung tatlong yan, okay lang. Kasi pare-parehas lang siya ng factor. Titingnan mo dito, okay, meron ka dito 1.5, 1.2, tapos lahat yan. So, regardless kung saan siya pumasok dito, pare-parehas yan man. Kasi ano sila mga normal na structure lang. Okay, ano yung medyo mas lang critical ito, hazardous. Okay, hazardous 1.25 tapos essential 1.5. Okay, kung babasahin natin kung i-scan natin ano yung mga hazardous sabi dito. Tawag dito, sabi occupancies or structures therein housing or supporting toxic or explosive chemicals. Yung mga pwedeng sumabog, okay, or basically mga hazardous hazard, di ba? Kumbaga, pwedeng mag-pose ng threat, no? Or risk do sa mga malapit kapag nag-fail yung structure natin. Okay? Ano pa? Dito sa essential, sabi dito, occupancies, having surgery, emergency treatment areas, so basically mga hospital, ano pa, fire and police stations, ano pa, emergency, pas basically lahat ng emergency. Siyempre, pag sa aviation, control towers, kapag nawala to, edi magkakagulo-gulo yung mga aeroplano, di ba? So, basta dito, basta pumasok siya dyan. Ayun, no? Patayin mo na lang. Siyempre, hindi ko naman soloin yan. Hindi namin sasoloin. Okay, so ayun na. Nga, depende sa kung saan siya papasok, mayroon ka importance factor. Mamaya makita natin kung paano siya ginagamit sa calculation. Okay, next, site geology and soil characteristics. No? Ito ay dito yung ito ay nakabase sa geotechnical data. Okay? So, usually, tinitingnan natin to sa geotechnical report. So, sabihin sa geotechnical report na, ito yung soil bearing capacity, ganito siyang kalayo from the nearest seismic source. Tapos, sasabihin, ang i-assume natin na seismic source type ay A, B, B, depende sa kanya. Kapag kasi, pag magaling yung geotechnical engineer, ginagawa na niya yun, siya na yung nagde-decide yun. Okay. Pero kung medyo putyo-putyo lang, sabihin niya lang, ito yung bearing capacity, tapos yun lang, ganyan lang sasabihin niya. Pero yun nga, yung mga, pag nakita niyo yung gawa ng mga medyo mas marurunong na yung mga high level na geotechnical engineer, pati yung mga criteria for the system design, binibigay nila. Okay? So, ayan. Ano ba? Ito. Okay, so depende sa type. Okay, ang pinakamatibay ay SA, pinakamahina is SF. Okay, ngayon, yun nga, itong mga to, syempre hindi mo naman malalaman yan. Bakit? Kasi ito ay based sa result ng geotechnical report. Ibig sabihin, hindi mo siya malalaman na ikaw lang. No? Ito-test ito, di ba? Tapos i-interpret ni geotechnical engineer. Pag nakuha ni geotechnical engineer information, interpret niya, then magsasuggest siya, okay, based do sa mga result, papasok siya sa ganitong type, pwede mo gamitin yung SC. Okay, ganun siya. Okay, ngayon, minsan, kapag medyo yun pucho-pucho yung nakuha nyo, so hindi nyo sasabihin yan. So, kung hindi mo alam, sabi ng code, okay lang din naman.
Okay, ang safe assumption sabi dito, type SD shall be used. Kapag wala kang information, kasi minsan, halimbawa, gagawin mo dalawang palapag lang naman. Pagka ganun kasi hindi naman critical masyado. Okay? So ngayon, kung hindi siya critical, minsan hindi naman nire-require na may geotechnical report ka kasi two-story lang naman. Ang geotechnical report, usually nire-require yan 3-story and above. Okay, sa mga kapag magpapapermit kayo, no? So 2-story and above. Sorry, 3-story and above. So kung 2-story, malamang wala yung geotechnical report. Ngayon, kung walang report, anong gagamitin mo? Okay, sabi, SD. Okay, SD. Bakit? Kasi yun yung pinaka-normal. Okay, ngayon yung SE or SF, hindi mo i-assume unless sabihin ng building official. Okay? Kaya ka magpo-provide ng ano mo, design criteria mo. Kaya provide ka ng design criteria, tapos sabihin mo, ito yung in-assume ko, SD. Okay, ngayon, kung alam ng bidding official na sa lugar na yon mahina ang lupa, ipaparedo niya sa inyo. Sabihin, hindi pwede yung SD. SE kami dito. Okay? Ang SE kasi, mahinang type ng lupa yon, hindi siya normal. Okay, pero alam yan ng mga kasakop, no? Yung mga authority having jurisdiction. No? Ayan, so ayun, alam nila yun. Sasabihin nila yan kung mahina yung lupa, tapos i-redoom yung calculation mo. Okay, pero unless sabihin nila, pwede kang mag-SD. Okay, mahina ito, lalo na yung SF, no? Sobrang hina lang. Okay, kapag ka-SF, wala akong magagawa talaga magano ka, site specific ang calculation natin. Okay, so hindi natin mako-cover dito yung site specific, no? So, medyo advanced na procedure na yan. Doon lang tayo sa normal, no? Pang-calculation. Okay, so site seismic hazard characteristics, so seismic zone and proximity. So ito yun, seismic zones. Okay, meron kang dalawang zone, 2 and 4. Okay, ano yung mga kasali sa 2 and 4? Ayun, makita mo dito. Yan. Lahat ng nandito, 4, basically halos buong Pilipinas. Ano lang hindi kasali? Palawan, Sulu, Tawi-Tawi. Yun. Okay? So kapag pina-enumerate siya yun, anong mga kasali sa seismic zone to? Palawan, Sulu, Tawi-Tawi. Yun lang. Okay, all the rest, seismic zone 4. And yun yung malas na lugar. Bakit? Kasi yun matataas ang requirement natin doon. Okay, mamaya makikita rin natin no, doon sa mga type na pwede mong gamitin. Nakikita natin na pag seismic zone 4, ang pwede mo lang gamitin ay special moment frame. Kung moment frame. Ano ba yung moment frame? Yung normal, yung may beam, may column. Diba? Yung normal na nakikita mong construction na reinforced concrete, moment frame ang tawag doon. Ngayon, nagkakaroon ng iba't ibang detalye yan. Depende sa category mo, depende sa category, mas strict kapag mas tumataas. Meron kang ordinary, intermediate, special. Okay, ang nagsabi doon sa code, kapag seismic zone 4, hindi mo pwedeng gamitin yung dalawa. Automatic special ka. And kung babasahin mo yung seismic zone, yung seismic provision, sobrang strict na. Mamaya magbibigay ako ng sample. Tapos papakita ko sa inyo kung bakit ang hirap mag-design dito sa Pilipinas. Nagagawin mo yung tama. Talagang minsan dadayain mo. Kasi ayaw nilang maniwala. Or minsan nagre-reklamo si contractor, di ba? Sabihin, bakit yung ginawa ko dati? Ganito lang. Okay naman. Okay, so pag-usapan natin kung paano yung approach doon. No? Okay, sabi dito, table 2.8.4 defines the types of seismic sources. Okay, so the location and type of seismic sources to be used for the design shall be established based on approved geological data. So ito, kadalasan, ang may alam nito si Geotech nyo. Di ba? Kung sinong gumawa ng report, kadalasan siya may alam nun. Alam niya kung ano yung probable na maging magnitude ng earthquake from a certain fault. Yan, pinag-aralan nila yan. Siyempre, hindi labas sa tayo rin. Kaya nga sila yung gagawa ng report nila. Okay, so ano sila magsasuggest niyan? Okay, so ngayon, type A sources shall be determined from figures, ganyan-ganyan. Okay, or most recent mapping of active faults by Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Okay, so sabi ko sa inyo, no, meron tayong tatlong types, depende sa kung ano yung probable magnitude na lalabas or kayang i-produce ng fault na pinakamalapit sa kanya. Okay, yung pinakamalapit na fault sa kanya. Okay, ngayon, ayan, so 7, 6.5, so plus ng 6.5, C. Kung pagitan ng 6.5 and 7, so B. Tapos pinakamalala, A. Ang West Valley is nasa category A. So, siya, worst case scenario, no? Okay, so ito yung mapa na tinutukoy niya kanina. So, pwede mo siyang i-plot dito para malaman mo kung anong category ka. So, wala kang makita, di ba? Hindi mo nakita. Parang, okay, so, ayan, so seismic zone 4 near source factor.
Sabi dito, in seismic zone 4, which is most of the Philippines, okay, each site shall be assigned an usual factor in accordance to tables, and may dalawang table. Okay, and based on the seismic source type set forth into 8-4-4-2. Point 2 point, sorry, point 4.4.2. Okay, for high-rise structures and essential facilities within 2 kilometers of a major fault, site-specific seismic elastic design response spectrum is recommended to be obtained for the specific area. So, hindi siya yung normal na procedure. Okay, ito site-specific nire-request to sa isang consultant na nasa labas na basta hindi siya kasali sa college na ano siya, advanced siya. Okay, itong mga site-specific response spectrum na ito, ano yan, kinukuha yan sa consultant sa labas. Merong mga nag-i-study niyan na ano siya, international company siya na pinag-aaralan nila yung mga geological data na yan. Okay, tapos yun nga, based doon sa information doon sa lugar na yun, napipredict nila kung paano magbe-behave yung ano, yung lupa, no, in the event of an earthquake. So may ganun. Yung kapag doon mo tinayo yung structure mo, makikita natin kung paano siya mag-move, no, yung potential. Okay, so hindi natin to concern. Okay, hindi siya kasama. Nagsasabi niya lang na, yun nga, kung high-rise ang building mo at malapit siya sa fault line, hindi pwede yung pag-uusapan natin ngayon. Yun yung pinaka-point. Okay? Advanced procedure. Okay, so ano, ayan, so paano mo siya gagawin ngayon? Okay, meron kang dalawang factors, NA and B. Saan siya manggagaling dito sa table na ito? Okay? Meron kang type, di ba? Sabi natin, depende sa kung anong fault yung reference mo. Kung halimbawa, West Valley fault. No? West Valley is source type A, so dito ka pipili. Halimbawa, kukunin mo yung NA. Paano mo kukunin yung NA? So, hanapin mo muna, saan category ka papasok? A, B, or C. Di ba? So, kung West Valley ka, pasok ka dito. Okay, ngayon, ang value ng NA mo, depende kung gaano kang kalapit. Kaya tinitingnan natin kanina doon sa Hazard Hunter kung gaano kalapit yung structure mo. Okay, iba-iba structure, iba-iba ang lapit sa fault line, syempre iba-iba ang magiging factor mo. And doon nag-iiba-iba yung design natin. Kaya sabi natin, di ba, kahit meron kang same na structure, di ba, nasa Cabuyao, lipat mo sa Santa Rosa, magkaibang design yan. Okay, kasi magkaiba ng layo yan from the seismic. Kahit nga barangay lang ang distance. Di ba? So magkaiba ng distance yan, magkaiba siya ng magiging factor. Okay, so mag-iiba yan ng result. Okay? Ayan. So, ayan. Ngayon, kapag siyempre, hindi naman laging saktong 2, hindi naman saktong 5, hindi saktong 10. So, ang mangyayari nito, kapag nasa in-between, sabi dito, pwede kang mag-interpolation. Marunong kayo mag-interpolate? Okay, good. Ganito sa NB. Okay, NA, NB. Okay, so, ganun. Ano lang siya, dalawang factor. Parehas procedure, magkaiba lang siya ng numbers. Okay? Ayan, so sample nito, ayan, so yung MCL daw ay nasa 9.3 from the West Valley. Malapit lang ta. Okay, ngayon pag nakuha mo ng NANB, kukunin mo naman yung ano niya, yung CACV. Okay, itong CACV, ito yung ginagamit sa calculation ng loads mismo. Okay? Kailangan mo na makuha yung NANB. Pag nakuha mo yung NANB, multiply mo na siya doon sa sa factor. Meron ditong multiplier. May ito mo dito. Halimbawa, yung CA, para makuha mo yung CA, i-multiply mo yung number sa NA. Sa CV, para makuha mo yung CV, kailangan mo i-multiply yung number sa NV. Kaka nyo. Yun yung magka-partner, CA, NA, CV, and B. Ngayon ang tanong, ano yung number na yung multiply mo? Okay, depende naman yung sa soil. Kanina, ang reference natin, sabi, depende sa seismic source type. Di ba? Depende sa fault. Ngayon, ito naman, depende sa lupa. Okay, saan mo siya pinatong? Anong type ng lupa? Type A, B, C. Pag hindi mo alam, matik B. Sabi natin, di ba? So, dito siya papasok. Kunyari, ang gamit mo ay seismic source A, tapos may nakuha kang NANV. Pag nakuha mo ng NANV, kukunin mo naman yung CACV. So, depende sa soil type. Kunyari, soil type D, kung ikaw ay nasa seismic zone 4, ito yung gagamitin mo. Kung nasa seismic zone 2 ka, ito yung gagamitin. Kuha. Ganun din dito. O, kunyari, type ano, ang soil mo, type B. Kunyari, maganda yung soil mo, type B. O, ito yung gagamitin mo. O, saan dito? Seismic zone 4, seismic zone 2, malamang dito ka. Okay? Unless nasa Palawan ka, di ba? Masarap ba sa Palawan? Ha? Soil type? Oo, provided yun. Ano yan? Git data yun. So, kailangan siya. So, ang hindi given is yung, siyempre, yung table.
Naulo namin yun dati. So, siyempre hindi given yung table, tapos eto, sinolo ka rito. Ayun yan, tulong yun, eh. Oo nga, eh, magkamukha lang yun, oo, kamukha. Ito lang yan. Ito may pattern yan, eh. Oo nga, 'di ba? 32 plus 8 plus 16 plus 8 plus something. Divisible by 8. Parang divisible. Try niyo nga 96 minus 64. Pag magsasolo kayo, mas maganda maghanap kayo ng pattern. Maghanap kayo ng relation para madali siya solohin. Ano 96 minus 64? 32 divisible by 8, 'di ba? 'Di ba? Apat na 8 yun. Okay. Isang 8, dalawang 8, isang 8, apat na 8. Oh, tapos, ha? Oh, 32, 40, 44. At 'to, ito 4, 4, 4, 4. Ito iba na lang 'to. 4, 4, 4, 4. Tapos 6. 8. 6, 6, 6, 6. Ito, 4. Oh, bahala ka na dito. Oh, 4, 12, 8. Bahala ka. Kaya mo na yun. Ito, kita mo, maglalakad. Wala. Ngayon, ano pa, sabi dito, configuration requirement, sabi dito, classify daw as regular o irregular. Bakit ayaw natin ng magulong structure? Bakit ayaw natin ng mga, ano nila, ginagawa nilang magulo-gulo, 'di ba? Yung maganda sa paningin. Ang hirap kasi nun, eh. Mahirap siyang gawin. Okey, kasi usually papasok siya sa isa sa mga category ng irregular. Ngayon kung irregular siya, ano lang ba mangyayari? Kailangan mong i-account kailangan mong kailangan mong i-check kung papasok siya dito. 'Pag pumasok siya sa isa diyan sa mga 'yan, irregular na agad siya. Ngayon kung irregular siya, meron tayong mga ibang, requirements na kailangang i-satisfy. Okey? So, tsaka na lang 'yan 'no, yung pag-uusapan naman natin regular lang na pang-college lang. Okey, yan structural systems depende sa type ng system mo, okey, na pipiliin mo, meron kang equivalent na R and omega. Okey? So, dito probably papasok yung essay natin, yan. Explain natin ano yun. Focus tayo sa sa magagamit mo. Okey, usually concrete na. Pili mo siya dito, eh. Okey, sabi natin pagka magde-design ka ng moment frame, yung common, column, beam, 'di ba, slab, yan. Moment frame ang tawag doon sa may column tsaka beam na magkaka-connect. Okey? Sabi natin, meron kang tatlong category, ordinary, intermediate, special. Tingnan mo dito, okey? System limitation and building height limitation. Okey, by seismic zone. Tingnan mo sa seismic zone 2, okey? NL ibig sabihin niyan no limit. No limit, no limit, no limit. 'Pag seismic zone 4 sabi nito, no limit for special, not permitted, not permitted. Ano ibig sabihin? Hindi ka puwedeng gumamit ng ordinary detailing, hindi ka puwedeng gumamit ng intermediate detailing para sa mga sa mga structures na nasa seismic zone 4 which is karamihan ng magiging project mo. Okey. Ngayon ito yung gusto ko i-share. Puwede sa mga professor. 'Maliit na size, so pagbigyan natin maliit na size, okey? Kasi kung malaki siyempre ayaw nila nun kasi sagabal sa itsura ng building mo, 'di ba? Ayaw nila na malaki. Gusto nila yung mga standard na maliliit para sleek yung design. Okey, ngayon pagdating sa reinforcement meron yung requirement din. Okey, ang sabi dun sa spacing ng ties mo, nag-a-share na ba kayo? Hindi pa, okey. So, kapagka meron kang column, magbibigay na yan pero 'di ba meron kang column, okey? Yang column na yan meron kang tinatawag na mga longitudinal reinforcement. So, yan yung mga main bars mo, okey? Tapos meron kang transverse reinforcement 'no. So, halimbawa nandito yung meron kang beam dito.
May column ka pa na projection sa taas, tapos may beam ka dito. Tapos meron kang floor sa baba. So, imagine mo ganyan yung rin. Meron tayong tinatawag na confinement zone. So, kunyari ito, confinement zone. Confinement zone. Okay. Tapos meron pa mga transversal reinforcement yan. Yung mga tawag nila anim. Sa beams, ang tawag yan ay stirrups. Pag sa columns, ang tawag yan ay ties. Pero hindi yan lahat ties. Ang ties ay nandun sa labas ng seismic zone. Confinement zone. Ito yung ties. Okay, ngayon ito yung tinatawag natin na confinement zone. Tapos meron diyang requirement. Okay, ang requirement niya is that yung mga reinforcement mo, hindi pwedeng lumagpas sa T/4. Ano yung T? Yung depth. Yung depth na section mo. Ngayon dito, ang mag-govern is yung mas maliit na depth, 250. Pero actually, hindi pa 250 yun eh. Okay, 250 minus yung may concrete cover pa yun dito eh. Basta kung hindi ka pa nag-rush, hindi tanggapin mo na lang yung minus mo ganyan. Okay, tapos minus mo pa yung kalahati na steel. Kunyari yung ties mo. Kunyari yung time mo ngayon ng 10 mm. So, minus ka pa ng 5. So, basically, ang ratio mo is 205. Ano yung effective depth mo para dito? Ngayon sabi, D/4. Okay, so D/4. Okay, na up to 5. So, ano mangyari dyan? Nasa 50 something. Nasa 50 something yan. Hindi ka magbibigay ng spacing ko 55 mm. Walang ganun. Okay? Ang spacing natin usually divisible by 25. So, either pumili ka sa 50 mm or 75 mm or 100 mm. 100. Yan. Or 125, 150. Ganun natin siya ginagawa. Okay, may sabi, based sa minimum, 50 mm lang. Yun yung kailangan mo i-provide. Diba? Ganyan kasi yun. Okay, ang one tap kasi is 1 inch. So, dalawang tap. Ganyan kalala po spacing. Kung nakapunta ka na sa site, hindi mo makikita gano'n. Hindi ka makakita ng gano'n. Kasi hindi nila sinusunod yun. Okay? Ngayon, yun nga, kapag susundan mo yung detailing na dapat, ano siya eh, ang strict. Okay? Tapos kung titingnan mo yung seismic demand, sobrang baba ka naman. Kaya din tayo magkakaproblema. No? Yan, kasi sobrang strict ng code, pero yun nga, ang hirap i-satisfy. Bakit? Kasi nagre-reklamo sila. Sabihin nila, bakit yung ginawa dati? Sabihin nila ganun. Hindi naman kayo nag-calculate eh. Diba? Hindi naman kayo nag-design ng seismic eh. Okay? Ito, nasa 50 mm siya. Ngayon sabi, ipoprovide ko yan dito sa confinement zone. Ngayon ang confinement zone, ang minimum niya, nasa 450 mm. So imagine mo, parang half meter na ganun pala lang ang spacing. Ganun tama yun sila. Okay, kasi ang alam nila, kadalasan gagawin nila yan, 350, tapos for at 100, tapos rest at at 150. Ano yan, wala lang na hindi naman nila naiintindihan kung bakit ganyan. Diba? Hindi nila alam yun eh. Hindi naman sila nagsismig eh. Tapos meron mga ibang engineer, no, yung ano lang, yung mga matatanda, di ba? Walaan lang nila yun. Kasi based on experience daw. Tapos meron din ng mga iba na makaka-graduate lang, tapos kala nila, alam na nila lahat. Di ba? Wag muna, okay? Hindi ko alam kung nasabi ko dito sa inyo. Okay, pero um, kung sakali, no, baka ma-enjoy mo yung structural, no? Kasi usually sa board exam, yun yung ifo-focus talaga yung structural. Ifo-focus na yan, nila yan kasi yun yung pinakamahirap. So, syempre, kung yun yung mahirap, yun yung totoo. Ito, aralin natin aralin. Okay, usually kapag habang nagre-review ka, may enjoy mo siya. Tapos yung iba, parang dati hindi naman nila gusto. Tapos pagkatapos ng board exam, gusto na nila mag-structural engineer kasi masaya daw yung design. Kasi na-enjoy nila ng review. So, maraming ganong kwento. No? Pero ang point ko lang is halimbawa, nagustuhan mo siya. Tapos nakagraduate, syempre nakagraduate ka naman. Nakapasa ka na, may lisensya ka na. Huwag muna. Okay? Kahit may lisensya ka na, huwag ka munang mag-design. Okay? Huwag ka munang mag-sideline agad. Hindi ko sinasabing huwag talaga. Okay, sabi ko lang, huwag agad. Bakit? Kasi marami kang hindi alam na hindi natin mako-cover dito. Okay, na matututunan mo kapag nasa practice ka na pumasok ka sa isang design firm talaga, no? Hindi yung design na putyo-putyo lang na may contractor lang na mayaman, na hindi naman engineer, tapos hinire ka, tapos mag-design ka, tapos nakapag-design ka, tapos okay na yan. Diba? Hindi ganun. Okay? Kung gusto niyo matutunan yung proper design,
Okey, so yun nga ang suggestion siyempre bahala kayo buhay niyo pa rin yan. Okey, pero yun nga kung gusto niyo mag-design ang suggestion ko pumasok kayo sa design firm 'no, na yun talaga yung forte nila, na yun talaga yung ginagawa nila. Ang problema kasi kapag nagde-design ka kasi yun nga, sobrang dami niyan, sobrang dami niyan 'no, na hindi natin mako-cover dito and siyempre paglabas mo hindi mo naman puwede sabihin na, ito kasi na-cover namin sa college, ito lang alam ko." 'Di ba? 'Pag nagkaproblema hindi mo puwedeng sabihin na gano'n dapat lahat ng kailangan mako-consider. And unfortunately sa laki ng structural design, sa lawak ng structural design, hindi talaga natin siya mako-cover dito, okey? Yung point ko lang is that yun nga, huwag kayong magmadali sa design 'no, sobrang dami ng kailangan niyong matutunan na hindi natin mako-cover dito, na matututunan mo sa actual, okey? Nalimutan ko yung point ng kuwento ko dito 'no, pero basically gusto ko lang pakita na masinsin siya in actual, okey? Tapos in actual hindi siya sinusundan, ngayon anong problema dun? 'Pag may time tayo explain ko kung bakit mali 'to, bakit mali 'to? Bakit dapat 'tong sundin pero hindi nila ginagawa, tsaka ba't ba may ganito? Okay, next time discuss natin. Ba't ba merong requirement sa special? Ano bang pinagkaiba nun sa intermediate tsaka ordinary? Okay, discuss natin next time. Okay, makikita mo dito depende sa system na gagamitin mo meron kang makukuhang R. Okay, ito sobrang halaga nito pag-uusapan natin 'to ano babalikan natin yan. Ta's meron kang omega, itong omega tawag dito is overstrength factor. Pag-usapan natin next time kung saan ginagamit yung overstrength na yan 'no, 'pag may time. So depende sa ano mo yun nga depende sa system meron kang equivalent R, meron kang equivalent omega, tapos gagamitin natin siya for the calculation. Okay, balikan natin next time yun ha, magandang discussion kasi yun sobrang sobrang importante. Okay, sa calculation ng earthquake load maliit na parte lang siya, denominator lang siya. Pero yung concept niya sobrang halaga. Okay, again in-emphasize natin yung concept, bakit? Kasi hindi porke nakapag-calculate ka, yun na yun, okey? Kailangan niyong maintindihan kung ano yung kinalculate niyo, kailangan niyong maintindihan anong implication kung etong number na ito yung gagamitin ko, yung ano yan seismic zone, seismic zone tuloy, seismic design, sobrang critical yan. Anong oras tayo? Oo, tama. So babalikan natin yun 'no, emphasize natin yung R tsaka yung omega na yun, pag-uusapan natin next time yun. Kasi ano yun, nung college kami ano lang pinag-aralan namin yun, eh. Pero nung nasa practice na ako, sobrang sobrang critical pala nun. Hindi pala siya basta gano'n. So next time bibigyan natin mga explanation. Okey? So load path, paano nagta-transfer yung loads natin. Okey, ang mga gravity load siyempre manggaling sa pinakatuktok, 'di ba, ceiling, bababa sa second floor, dun sa slab, through the beams na nakapatong sa mga columns, mga gano'n. Kung may walls, eh, di sa walls, 'di ba? Tapos yung second floor nakapatong sa columns sa atin. Sa ibang bansa, gumagamit sila ng mga walls 'no. Dito sa Pilipinas 'pag nagde-design ka, itong mga walls na 'yan, wala 'yan. 'Pag magde-design ka makikita mo kadalasang ginagawa nila, makikita mo tastaad, ETABS, makikita mo ano lang 'yan, column, tapos, beam. Yung mga walls ano lang 'yan, kadalasan shear wall lang, okey? Yung mga ganito, tayong tiwala dito 'no, kumbaga hindi mo siya aasahan na mag-carry ng slab, sobrang hirap nito, mga drywall, 'di ba? Kahit yung masonry, siyempre 'pag sinuntok mo matigas yun, 'di ba? May kakayahan naman yun, 'di ba? Kaya naman niya mag-carry pero to a certain extent lang. Generally kasi, yung mga ano natin masonry, mga CHB ano yan, um, mga non-load bearing, okey? And so kapagka dinesign natin yan, hindi natin siya sinasama dun sa lakas ng structure natin. Okay, lahat ng load path manggagaling sa slab papunta sa beams, yung beams nakakapit sa column, 'di ba? Or minsan beam nakapatong sa beam, tapos yung beam na yun naka-connect sa column. Basically gano'n yung load path 'no. Tapos yung column papunta sa footing, ta's yung footing papunta sa foundation. Okay, foundation tuloy sa lupa, kasi yung footing na yung foundation. Okey, alam niyo na yun 'di ba? Kasi nag-ano kayo, nag-extract kayo, 'di ba? So, alam niyo yan dapat. Okey, ngayon ang hindi pinag-usapan sa struct eto, yung diaphragm, yung lateral, forces, 'di ba? Kapag yan nag-shake magta-transfer yan ng forces 'no, so saan mangyayari yun? Siyempre meron kang mga seismic loads 'no, yung seismic weight na tinatawag, nakapatong yan sa diaphragm 'no, so yung slab natin tapos yung slab 'di ba meron siyang inertial force 'di ba, dahil doon sa sabihin natin second law of motion.
Sa first law of motion, di ba? Yung law of inertia, naalala mo, pag nag-move, di ba? Ang mangyayari niyan, i-resist niya yung, yung movement, di ba? Kumbaga, yung at rest, di ba, pag nag-shake yung ground, di ba? So, ano mangyayari? Yung, yung body mo, magre-resist yan. Tapos, ganun din, kapag ka tumigil na, yung body mo na nag-move, magre-resist din. Kumbaga, siya, nagkakaroon ng force na kailangan mong, dito, i-resist para mag-change ka ng, ng state of motion. Okay, and yung change of state of motion na yun yung nagko-cause ng, ng mga, tinatawag natin ng mga inertial forces, no, na kailangan i-resist ng mga members natin. Okay? And so, galing sa, sa diaphragm, ito yung diaphragm, yung, yung floor. Okay, tawag natin dyan ay horizontal diaphragm. Tapos meron din mga vertical diaphragm, no? Yung mga walls. May vertical diaphragm naman. Okay? And so, anong sabi dito? Ayan, so, paano natin kinakalculate yung load? Ayan, so, load paths for earthquake and wind load. So, ganito sa, kunyari ito yung building mo, no? Okay. Kapag pagka wind, makikita mo, ito yung, niya, yung pressure diagram, no? Habang tumataas yung building, tumataas ang pressure, sa windward side. Pag sa leeward side, pantay yan, except doon sa part na may parapet. Ngayon, paano mo gagawin yung sa story forces? Yung gagawin natin, di ba? Halimbawa, ito second story. Okay, kukunin mo yung tributary, nito, area. Tapos, multiply mo dun yung, yung pressure, tapos makuha mo yung force ito. Ganyan sa third story, fourth story, fifth. Okay. Ito ngayon yung magkukause ng swaying. Okay niya. Ganun sa wind. Ganun din sa seismic. Okay, ang pinagkaibalan nito is hindi siya galing sa hindi siya galing sa hangin, syempre. Galing siya sa lupa, galing sa movement ng lupa. Pag nag-move yan, 'di ba, ang mangyayari magsi-shake yung structure mo, 'di ba? Yung inertial forces, ayan, so ito yun. Okay, inertial forces ay lang, 'di ba? Force is equal to mass times acceleration. Anong mass? Yung halimbawa second floor, yung mass dito. Ano yung acceleration? Yun yung pag-usap. Yun yung ika-calculate natin. Ano yung magiging acceleration? Okay? So, sabi dito, roof ceiling and floor system, sabi natin kapag nag-move, magkakaroon ka ng yung diaphragm. Diba? Yung diaphragm mo, magkakaroon ka ng mga earthquake load so proportional to the weight. O ano sabihin? Mas malaking weight, mas maraming laman yun, mas makapal yung slab, mas maraming beam, mas makapal yung beam, diba? Mas malaki ang seismic loads. Okay? Sabi natin, sa intro, di ko alam kung dito yun. Okay, pero sabi natin, kapag nagde-design tayo ng structure, hindi palagi na kapag kalalakihan mo okay. Bakit? Di ba? Kasi pagdating sa seismic design, di ba, mas malaki ang structure, mas malaki ang mga members, mas malaki yung weight, malaking weight, mas malaking forces. So, lalaki nga capacity niya, lalaki din naman ang forces niya, di ba? So, dadating yung point na laki ka ng laki, taas ka ng taas ng size, tapos hindi naman gumagana. Di ba? Hindi siya naging adequate din sa software, di ba? Bakit? Kasi lumalaki ang capacity niya, lumalaki din naman yung loading niya. Di ba? So, there are times, no, na-experience ito actually, no, may design kami building, tapos, isa bandang 30-something floor, meron yung coupling beam na hindi namin mapapasa. Sobrang taas ng forces na kailangan niya, na tipong sobrang lalim na niya, halos mukha na siyang wood. Halos, halos 2 meters na siya. So ngayon, ang ginawa namin, instead na lakihan siya lalo, tinry namin siyang liitan. Niliitan namin. Nung niliitan namin siya, nangyari, lumambot siya, nagkaroon ng redistribution yung forces. Imbis na lahat ng forces papunta doon sa beam na yun, nangyari, napunta doon sa beam sa ibang floors. Na nagdi-distribute. Ang tawag doon ay redistribution. Yun yung hindi natin nakocover sa college. Okay? Hindi natin mapag-aaralan yun, yung mga ganong bagay. Kasi hindi mo naman magagawa yun by hand. Okay? Yung sabi natin na may mga bagay na matututunan ka sa practice na. Okay? And isa sa mga pinakamahalaga na natutunan ko is yung stiffness. Okay? Ang member, kapag nilalakihan mo, mas tumitigas. Diba? Pag mas tumitigas, nagkikerry yan ng mas malaking forces. Okay? Paano yung analogy nun? Imagine mo kayo, tatlo kayo. Meron tayong binubuhat na ano, lang, kunyari, troso. Tapos meron tatlong tao. Okay? Halimbawa, yung isa sa inyo napagod, tapos parang, alam mo yun, parang nakahawak siya, pero nagpapahinga siya. Yung hindi siya nagpo-push pataas, pero nakahawak lang siya. Kumbaga, nakahawak pa rin naman siya. Eh, syempre, tatlo kayo. Kapag ito hindi tumulong, ano bang nangyayari? Babagsak na bagay. Hindi, di ba? Ano nangyayari? Pupunta sa mga dalawa. Pag bumigay yung isa, narinig sa isa.
Diba? Tapos natin, pag binawasan mo yung stiffness niya, lumiliit yung ano niya, yung ambag. Ngayon, pag lumiit yung ambag niya, liliit yung forces niya. Pag lumiit yung forces niya, possible na dahil mas maliit na nga capacity niya, pero lumiit naman yung forces, magiging okay na siya. Ngayon ang tanong, okay pa rin ba yung iba? So, syempre, ibang usapan na yun. Okay, pero in general, yun nga, hindi palagi nalalakihan mo siya. There are cases na kailangan mo siyang liitan para mag-redistribute kasi kapag nilalakihan mo siya, anong nangyayari? Nabubugbog yung member. Pag nabugbog yung member, lahat ng forces na pupunta sa kanya, na dadating yung point na kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapapasa. Bakit? Kasi sa kanya napupunta lahat ng forces. Kumbaga, sobrang lakas niya. Itong dalawa, bakit wala na? Di ba? Siya na lang binubuhat na niya lahat. Okay? Kaya siya nagpe-fail kasi sobrang tigas niya, lahat ng forces na pupunta sa kanya. Okay, may ganun tayong concept. At least alam mo yung ganong idea, no? So, pero yun nga, hindi natin yung gagawin dito by hand, pero at least alam mo may ganong idea. Hindi palaging dapat lakihan ng member. Okay, sometimes kailangan malitan para mag-redistribute para gumana yung ibang parts ng structure. Okay, so dun papasok yung judgment mo, no, yung structural design. Okay, ayan, so ano pa, bracing wall, ayan, so ito, mga shear wall, di ba? So, uh, yung diagram, nakita mo na yung system mo eh, di ba? So, paano yung transfer daw, di ba? May seismic force, di ba? Seismic force na ito transfer galing sa dito sa wall na to, papunta sa floor, tapos floor, papunta dito sa wall na to, tapos papunta dito sa foundation. Pero sabi natin, ano to eh, sa ibang bansa ito eh. Yan, bakit? Kasi tingnan mo yung wall niyo, may ano, may mga vertical members. Itong vertical members na yan, mga kahoy-kahoy lang yan. Tawag nila yan, mga studs. Okay, sa ibang bansa, sa US, no, sobrang common na ang bahay nila, ano, puro kahoy. Sobrang common nun. No? Actually, puro ganun yung ginagawa namin dun. Okay, ngayon, sa kanila, hindi uso yung mga poste-poste. Okay, wala kang masyado makikita mga column dun. Ang column makikita mo lang sa labas. Halimbawa, yung sa ano, tawag dun, yung porch tawag nila sa English. Hindi ko alam yung Tagalog. Yung tambayan sa labas. Yung may bubong lang, tapos may poste sa dalawang gilid. Yun na yung poste nila. Sa loob ng bahay walang poste, puro wall lang sila. So, ganun sila. Okay, ngayon yung wall nun, bearing wall yun. Okay, ito na yung pinaka nagkikerry nung ano nila, nung slab. Pero again, hindi slab yung gamit nila. Tawag na lang, floor lang. Floor na supported ng mga kahoy-kahoy. Tawag na led na yung mga joist. So hindi sila nagko-concrete slab, ano lang din. Yun nga. Yung sa probinsya, kung may probinsya kayo, no, madalas ginagawa din yun sa probinsya. No? Yung maraming beam na wood, tapos nakapatong lang din yung floor. Ayan, mga wood planks, yan, uso yun sa kanila. Ganun yung ginagawa dito. Yun yung pinapakita dito. Makita mo dito, ayun, no? Yung mga joist siya. Okay, tapos, okay, so ito, sample ito ng ano, ng paano nangyayari, kung paano na-transfer ang seismic forces sa isang wood frame, no? Sa wood frame na structure. Okay, sa building naman, ito yung itsura niya. So, pag nag-shake, so, syempre, magkakaroon ng transfer. Syempre, ito, punta dito. So, ito, punta column. Basta, saka na lang yun. Nakwenta yun. Yun lang, nakwenta itong image at okay. Okay, ngayon kapag ka nag-aano tayo, nagde-design tayo, sabi kapag ka irregular, merong mga hindi normal na bagay na nag-o-occur. Okay, katulad nito, pag yung building mo pa-L, 'di ba? Arte mo kasi hindi pala ikaw, nila, 'di ba? Kasi sila yung nagde-design niyan. Maganda naman siya, 'di ba? May mga nakita ko din ng mga pa-L, 'di ba? Ngayon, pwede ba 'yun? Siyempre pwede, ginagawa nga natin eh. Pero ideal ba siya? Siyempre hindi, 'di ba? Mahirap 'yung sa part natin. Bakit? Kasi instead na mag-analyze ka ng normal na ano, pa-box na structure, magkakaroon ka ng L. Ngayon itong L na 'to, hindi 'to normal kasi anong nangyayari? Bukod doon sa movement, no? Movement pa X, pa Y, magkakaroon pa 'yan ng ibang bagay, umiikot 'yan, nagto-torsion 'yan. Okay, tapos meron siyang mga modes of ano of movement na nangyayari. Itong part na 'to, itong corner na 'to, nape-pressure 'yan. Pwede niyan mangyari, mabibiyak 'yan. No? Sobrang critical itong part na to. Kaya madalas itong part na to, malalaki yung mga members niyan na nagkakaroon ng stress concentration sa mga ganyan. Okay, may tawag sila dyan eh, yung sa irregularity, yung sa something about sa mga corners. Tawag nila dyan, I think, re-entrant corner. Kaya nakalagay dito, concentration of loss and possible damage and failure due to what? Irregular plan. Kasi ano eh, di ba? Hindi siya normal na building. Okay, dahil naggawa ka ng ganito, meron kang re-entrant corner, so magkakaroon dyan ng ano, ng um, kakaibang bagay. Katulad ito, payo, di ba?
Ayan, so makita mo dito, eh, meron siyang damage dito malapit sa corner. Okay? So, eh, and ano pa, vertical irregularities. Okay, common dito sa story. Kailan nangyayari ito? Kapag ka masyadong slender itong story na ito. Okay, saan mangyayari yan? Kadalasan, halimbawa, bahay mo, di ba? Second floor. Tapos yung first floor mo, gusto mong gawing garage. Di ba? Pwede naman yun. Ang problema, pag garage yan, syempre wala masyadong laman yan. Di ba? So, nangyari sa story yan. Okay? Merong recent na earthquake lang eh. Hindi ko maalala kung saan. Yun ba yung ano, yung ang daming bumagsak na bahay, tapos makikita mo yung mga bahay karamihan sa kanila merong kotse sa ilalim. Tapos lahat sila nagtumbahan dahil yun nga, soft story yung baba nito. Ito ang alam natin. May internet naman. Yun ko yun kapal ng mukha. So, nakaread. Sorry. Grabe no. Talagang baka binoto niyo yun ah. O, ano. Baka naman, baka na dyan, no? Mag-isip-isip naman kayo, no? Ayos-ayusin yung mga desisyon niyo sa buhay na nangyari sa Pilipinas, di ba? Tapos soft story, makita mo dito, ayun, itsura ng soft story. Ito, timo, solid to mga to, di ba? Solid yung upper floors niya. Okay, pero pagdating doon sa first floor niya, kita mo yan, no? Butas, walang bulon dito, butas-butas. Ina-open nila dahil gusto nila maging empty space, gagawin parking, for whatever reason. Ito pala, ano ba to? Hindi ako sure, pero parang ano siya, image siya nung ano, yung sa liquefaction. So, I think last time sinabi ko, ipapakita natin yung liquefaction, di ba? Pangit kasi yung picture doon sa ano, natin mo. Yan ang liquefaction, di ba? Lupa siya, pero sobrang ano siya, sobrang ano, lumambot yung lupa na halos halos liquid na siya, nung lumulubog yung mga bagay-bagay. Okay, lumubog yung lupa, lumubog pa tuloy yung kotse, di ba? Tapos meron ditong picture nun eh, na yung building, nag-liquefy siya, tumaob yung mga building kasi nga nawalan siya ng capacity. Okay, meron pa, ito, diba? So, dito pa, diba? As in literal na parang nagiging tubig siya. No? So ano siya, yung basically parang quicksand yung effect niya. So liquefaction ang tawag yan. Nagiging liquid siya. Ito nangyari kapag ka nag-liquefy yung soil. So kadalasan tumataob yung mga bahay. Okay. So liquefiable soil tawag. Okay. Ano pa ba sabihin natin dito? Sub-story, building. Ayan, so sorry. So basically, ito makita mo dito, di ba? Solid yung taas. Tapos dito, empty space, puro poste-poste lang. So soft story basically, ano lang naman, malambot siya eh. Malambot yung floor na yun. Yun lang sinasabi ng soft story. Okay, soft story failure, ayan na siya. Okay, ano pa, vertical irregularities, pag may mga gulo-gulo. Vertically, kumbaga hindi siya regular, kumbaga dito, ganito itsura niya, tapos bigla mapuputol, tapos bigla minsan magkakaroon ng extra floor dito, di ba? Kumbaga ito empty, tapos extra floor. Basically, mga magugulo. Yun yung irregularity in short. Okay? Yan. So, paano yung mga forces? Makikita natin dito na shear forces. So, next time pag-usapan natin ito. May calculation kasi tayo dito. Papakita natin kung paano na-distribute yung forces. Okay, so anong kailangan makita dito? Kailangan makita is that yung forces, makita mo, habang lumalayo, tumataas yung value. May ano yan, may something na madali lang siya. Madali lang siyang gawin. Kailangan mo lang intindihin paano ginagawa. Okay, ito yung normal. Ngayon ito, soft story. Pag may open something. Okay, soft story irregularity. Okay, modes of failure, bukod sa pwedeng tumumba yung ano mo, yung building mo, pwede rin siyang mag-slide. Okay? And overturning yung pagtumba ng building. Okay, foundation walls, itong detail na to, ito ay, again, hindi pang Pilipinas. Ito ay ginagamit kadalasan sa US, makita mo dito may wood, and so wood, tapos ito yung stud, parang mga vertical. Basically, yung stud, di ba yung wall mo, ito, itong ganito.
Sa loob niyan meron yan parang mga vertical members, yun yung parang mga maliliit na column, tawag dun ay studs, ito yan. So basically yun yung nagbibigay ng lakas sa column mo kasi ito, ano yung covering lang yun. Kaya ang pinaka nagsusupport niya yung nasa loob yung stud. Ito pa, studs. Ay, nakalagay pala yung ano, braced wall panels na stud. Oh, tignan mo, hanggang lecture 13 lang tayo eh. Oh, eh the next meeting tapos na tayo dito. Dali naman ng ano na to, parang sa nating pababain kaso tinatapos mo agad lahat eh. Next time na to, parang ano na, parang may ma-discuss pa tayo. Kasi pagka ano, hindi ka na papasok, hindi wala nang baon nun. Pagka, ano. Eh, may dalawa pa tayong lecture para sa module 2. Tapos week 4 pa lang. Um, try ko kausapin yung guard. Hindi ko sure eh. Kasi yung problema kasi, kapag wala tayong pasok, absentan niya ako. So, kailangan natin magklase. Kaso, kung wala na akong i-discuss, anong gagawin natin? Hindi ko alam, papakonsult ko paano. Nga, pero kung medyo maaga tayo, medyo marami tayong extra time. Siguro, gawin natin, ubusin natin hanggang module 3. Tapos yung matira, saka natin pag-usapan kung anong gagawin natin doon. No? Ganun na lang. Kung mapayagan na wag na tayong magklase, sabihin natin, galing natin eh, di ba? Kung mapayagan na wag na magklase, at hindi nila ako absentan, so ang gawin natin, wala nang meeting yan. Direct po tayong final exam. Di ba, ang galing mo? Mga module, siguro mga week 7, tapos kasi ito, tapos module 3. Tapos maghihintay ka na lang ano, ng final exam.